ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online at siyempre sa ating mga viewers at listeners worldwide. Ayan, isang magandang gabi sa inyong lahat at kung saan panig man ng mundo ay magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po inyong lingkod na sila Arnie Barreiro na bumabati sa inyo ng isang mainit at matiwasay na gabi po sa inyong lahat ng viewers at listeners ng Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga reaksyon, hinaing, komento at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. At syempre bago tayo magsimula, nais lang natin batiin ng Calabarzon Regional Director ng PNP na si Police Chief Superintendent Richard Albano. Sir, good evening po at maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin kanina dyan sa inyong tanggapan. Ayan, at kasama natin ang ang chief reporter natin ng Laguna na si Levi Tatad at ang lady reporter natin dyan sa Cavite na si Ate Beth Salinas. At syempre, happy viewing din kay, sa ating PIO, ng Regional PIO na si Ma'am Chita del Carandang Gayran. Ayan. Hello, Ma'am. Magandang gabi po sa inyo. At
Siyempre, tayo hindi nakapag-broadcast nung ng araw ni Rizal or ng June 19 dahil sa dami ng ating mga dinaluhan na paanyaya. Pero anyway, napauna naman yung balita tungkol sa June 19 nung ang kasama nating si Levi Tatad. Pero siyempre, hindi rin tayo papahuli sa ating ating nasaksihan ng buong araw na yon. So, ito yung continuation naman din. Ito yung sa kabila ng balita. Ayan. At siyempre, hindi naman lahat ay na maiko-cover ng... Kasi kanya-kanya tayong toka doon, di ba? Siyempre, yung sa mga videos, sa mga ni-report ni kasama Levi Tatad, siyempre, nandun yung si Congressman Jun Chipeco, siyempre. At siyempre, yung speech ni Mayor Timmy Chipeco. Ayan. At siyempre, nauna ang ating kasamang si Levi dun sa flower offering, dun sa pinakamalaking statue ni Rizal nung umagang-umaga. Ayan. At siyempre, andun din si R.D. Albano din. Ayan, at siyempre, si PD Dindo Saligaw. Ayan. At siyempre, dumalo naman tayo doon sa bahay ni Rizal kung saan doon naman ginanap yung flower offering din ng iba't ibang mga department heads at siyempre nandyan yung Ayan. Siyempre, may representative din dyan si Vice President Jojo Marbinay na hindi nakarating. Si Mel Adriano at siyempre National President nila na si Sir Paredes at siyempre yung si Egay Larena. At siyempre, nandun yung nandun na rin naman yung flower offerings na naabutan natin. Si Mayor Timmy at si Congressman Chipeco, Jun Chipeco ang nandun sa nasabing okasyon. Pero siyempre nandyan yung pagkatapos ng flower offering, pinasinayaan yung bagong renovate na museo ang bahay ni Rizal. At nandyan si Tourism Secretary nga ba si Jun Abad. Budget Secretary. Budget Secretary. Sabi nga niya na binadgetan ng National Historical Commission ang yung museo ni Rizal. Dapat lang dapat nga na-preserve yung ating mga historical sites. Nakakalungkot lang isipin yung bahay ni Rizal napa-renovate, napaganda para sa pagdating ng mga turismo. Pero ito lang sana sa napapansin natin na yun nga, sabi ko nga, at nakakalungkot, hindi na preserve yung bahay ni General Vicente Lim, isa sa mga mga tinaguriang bayani mula sa Calamba. So ang natitira na lang doon ay ang yung ba yung nasa barangay nasa barangay Del Pilar ba yun? 4. Yan, sa Del Pilar. At nga pala, magandang gabi nga pala kay Kapitan Budoy. Siya ang kapitan dyan. Ang na-preserve na lang doon ay natitira na lang doon ay yung tanging hagdan ng bahay. Nakakalungkot isipin na yung marker na lang ang nagsisilbing paalala na minsan din masabi na rin nating bayani ng mula sa Calamba itong si General Vicente Lim. Mukhang nakakalimutan na isa ding bayani. Actually, may mga naggugunita pa rin naman ng kabayanihan ang taong to. At the same time, siguro bilang parangal na lang, yung regional PNP camp dito sa Calabarzon ay pinangalan sa kanya, ang Camp Vicente Lim. And then, since ang festival natin ay Buhayani Festival, siguro dapat maisama din talaga yan. Sana gumawa ng isang resolution resolution ng Sangguniang Panlunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Ros Rizal na kung baka sakaling maisalba pa, mai-restore sa kaanyuan kung ano ang naging itsura ng bahay ni General Vicente Lim, sana
magawa ng resolution na may restore to. Hindi ba kailangan din talaga ng ng matinding push ng ng barangay captain diyan? At syempre yung sangguniang barangay? Yan, nangunguna na syempre yung barangay captain at ang sangguniang barangay nila. Ika nga, yan nga yung sinasabi natin, yung patriotism natin at yung pag-alala at pagbibigay pugay sa mga natatanging individual na kung saan sila naging instrumento ng ating kalayaan at ng ating kasarinlan at kung ano tayo ngayon. At saka, syempre, di ba, ang pagkakalam natin, magtatapos na ng termino si Kapitan Budoy. So, syempre, isa to sa magiging legacy niya. Maging legacy sana na may restore yung bahay ni General Vicente Lim. At katulad ng bayan ng Pila, ayan, isang magandang gabi nga pala kay Mayor Kiat. Ang Pila, meron silang ordinansa. Ordinansa na yon, hindi lang resolusyon. Na i-preserve lahat ng mga antigong bahay. Yung mga parang ancestral house. Mga ancestral houses. Ngayon, kung hindi na may sasalba yung iba dahil yari sa kahoy, ay ma-restore siya sa, kahit sa gawang bato, pero, may preserve yung kaanyuan. Actually, ang cute nga nung 7-Eleven sa bayan ng Pila. Oo. Very, parang panahon pa ni Magsaysay yata. Very, antique ang dating. So, yun, katulad din syempre ng ng lungsod ng Santa Rosa, meron na rin yata ang ordinansa. Katulad ng sa bayan. Na may preserve yung mga historical sites. Pangdagdag hatak sa turista. Bakit nga ba pinupuntahan ng Intramuros? Bakit pinupuntahan yung iba pang alam nating lugar na pag nagpunta ka doon, para ka nag-time travel, makikita mo yung kung ano yung kaanyuan ng Pilipinas o ng komunidad ng mga Pilipino noong mga panahon yun. Oo nga, di ba? Parang ang ganda na sa susunod, meron din kalesa na gumagala sa lungsod ng Calamba. Parang Intramuros ba? Actually, dapat nga naisusulong yan. Kahit man lang yung may ikot man lang yung kalesa sa banga, dadaan sa harapan ng bahay ni Rizal, dagdag income. Sino kaya makakaisip na konsehal dyan ng ganong ordinansa, di ba? Dapat yung mga magagaling nating konsehal dyan. Yung mga patapos ng term. Ang alam ko si diba? Konsehal Ruth ay committee chairman yata ng Committee on Tourism. Sana maging legacy man lang ng Ale bago siya maging bukal. Pwede rin gawin din naman ni Konsehala Lian Aldabe. Yan. Kung sino man na may kung sino man ang may pagmamahal sa ating historical history. Yan, sana may preserve at may balik. Magbigyan ng konting added attraction. Ang added attraction dyan sa bahay ni Rizal, kung hindi lang yung museo, yung look-alike ni Gat Jose Rizal. Ayan, yung kinaktutuwaan ng mga turista, nagpapakuha ng picture. Hindi nga lang natin nakuha yung pangalan. Pero pag nagawi kayo sa Calamba, pero kaibigan natin yan. Pag nagawi kayo sa Calamba, makikita nyo si Rizal nang siya'y umabot ng senior citizen. Uy, pero si Dr. Jose Rizal ka-lookalike na yun, nag-guest din siya sa mga comedy bar sa lungsod ng Calamba. Ayoko na i-mention ko na yung comedy bar. At sumisikat siya, So, bali dun sa araw ni Rizal, birthday niya, kaya 54 na taon. Ayan, take note. 154th birthday. Anong lungsod sa Laguna nagkamali yan? Ewan ko, yung katabi ng Calamba, just imagine. At katabi ng Santa Rosa. Katabi ng Santa Rosa. Pinost pa sa Facebook, 155th year. Hindi ba nag-iisip? Hindi na, baka naman hindi gumamit ng calculator. Yung ba yung Kabuyaw City... Yung tawag nila ay Kabuyaw, City of Kabuyaw Hall. Yun. Ayan, binanggit na natin. Kasi isa yan sa mga napansin natin. Nakapapansin natin na medyo nagpapaka-intellectual. Ewan ko, gustong gumaya sa
bayan ng Los Baños kung saan nandun talaga mga intellectual. Pero may sumablay din doon, di ba? No, may sumablay din doon. Doon sa marker. Yung sa marker nila. Hindi sinama yung dalawang konsehal doon sa pinatayong napakaganda, pinakamagandang munisipyo sa buong Laguna. Yan. Attribute natin yan sa si Mayor Cesar Perez, ang unang nagpa-introduce. Anyway, para sa Hindi Los Baños, yung Makati Building Hall ba yun? Ayun, yung ang ginawa Los Baños Municipal Hall Building. Yan. May mga konting redundance at saka konting grammatical. Sabi nga nila, it's politically right but it's grammatically wrong. Anyway, yan. At nung araw ni Rizal noon ay nakapanayam naman natin ang butihing Vice Mayor ng Calamba at nakuha na natin siya ng konting panayam na bibilang sa bloodlines ng mga Rizal. At ngayon ay isa na kayong public servant. Paano niyo po may implement o isa sa buhay ang mga ehemplong pinakita ng ating pambansang bayani? Unang-una, magandang umaga po at maligayang kaarawan po sa ating dakilang bayani, Dr. Jose Rizal. At ako naman po bilang isa sa mga kadugo ng ating bayani, of course karangalan po namin maging Rizal at paano po namin isinasagawa magandang buhay, aral ni Dr. Jose Rizal. Of course, siyempre po, paglilingkod ng tapat, paglilingkod ng maayos sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kababayan. At yung po tinatawag nating pagtulong, napakahalaga po niyan. At lagi po nating iisipin na ang binigay po sa ating inspirasyon ni Dr. Jose Rizal ay kailangan po natin sa kasalukuyang panahon. Upang magpatuloy po yung kaayusan, magpatuloy po yung kalayaang ating tinatamasa at magkaroon po ng tunay na pagbabago sa ating komunidad. Ayan, at syempre, isa sa mga pinagmamalaki ng Calamba, ang Vice Mayor na si Ross Rizal. Ayan, mabuhay ka, Vice Mayor. Ang dugong bayani. Ayan, dugong bayani. At katulad ng sinabi nga niya, kung nais natin magkaroon ng kaayusan at kaayusan at pag-unlad sa ating bansa, sundan natin o tahakin natin yung mga ehemplong pinamalas ni Gat Jose Rizal. At isa yan yung yung sabi nga ni Vice Ross, yung pagtulong sa ating kapwa. Ayan. At syempre yung pagmamahal sa bayan. At pagmamahal sa ating bayan. At syempre, nandun rin yung hindi na nga lang nabanggit. Yung sinabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ng isang malansang isda. At syempre, nasa kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan, di ba? Nakakalungkot nga lang isipin at talagang, ewan ko, ang mga kabataan natin ngayon ay iilan na lang talaga ang masasabi nating merong natatanging karakter o kakayahan upang magsilbing isang tunay na leader. Ayan, katulad ng maalala ko si Dada Reyes ng Binyan City. Ayan, talagang simula pa lang nang siya'y naging SK President sa kanilang lungsod. Nandun na pinakita niya ang kanyang sipag at galing. Ayan. Yan ang mga sinasabi nating nasa kabataan, ang pag-asa ng bayan. At saka, pwede naman tayong maging bayani kahit sa maliliit na bagay. Yeah. Siyempre, sinabi nga niyan na yung mga katulad ng maalala na sabi ni Mayor Timmy, hindi naman natin kailangan magbuwis buhay upang maging mga bayani. In our own ways, in our own simple and little ways na magawa natin para sa ating kapwa, sa ating lipunan, tayo pwede nang hirangin na bilang bayani. Yan. At siyempre, ang ating mga kapulisan dyan,
mga tinuturing nating bayani, nga kaso may mga ilan-ilan dyan na sad to say, mukhang hindi bayani ang mga masasabing ikinikilos ng mga to. Ayan, o ginagawa. Siyempre, dito sa Serbisyo Balita at sa iba pa nating mga programa, yun ang palagi nating tagubilin. Kung may magandang nagagawa ang ating mga kapulisan, pinupuri natin yung mga hoodlums in uniforms. Yeah. Pero pagka tiwali, malamang yan, may maririnig sila mula sa atin. At yan. At sinusubukan lahat ng mga reporters natin, may standby at meron rin tayo may problema sa Smart. Ayan. At hindi makapasok ang kanilang mga tawag. Anyway, at tayo'y meron tayong ilang paalala. Ayan, mula sa ating mga sponsors bago tayo magpatuloy. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at meron tayong tatanggapin na ulat mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa Parañaque sa kasama nating si Gaspar Latang. Gaspar, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Serbisyo Balita na Live. Mga pampublikong palintulusod ng Parañaque ang makikita. Ang isa ang pampublikong palintulusod ng Parañaque, ito para sa mga pampublikong palintulusod sa Kalakang Maynila, talagang Papay Mandalong ng Maris Montelupa. Anong wala nang ito nilang hinawakan, pinatutukan sila sa bawat martiminta na maging pagkakasap sa kanilang mga sisi. Dahil ay marami silang Ayan, at medyo masama ang signal ng ating kasamang siguro naulan dun sa Parañaque. Anyway, babalikan ka namin na Gaspar at para mas malinaw ang signal, humanap ka ng magandang pwesto dyan. Oy, kanya nga lang pala, police update sa Lungsod ng Calamba.
arestado kanina lang ang isa sa most wanted person dito sa lungsod nito. Kinilala si Roberto Dimapilis, 58 years old, may asawa, nakatira sa Barangay Batino, Calamba City. Yan ay sa kasong frustrated homicide. Nakita siya kanina sa Barangay Real. Ang suspect ay nakakulong sa istasyon ng kapulisan dito sa lungsod na ito. Yan yung update po sa lungsod ng Calamba. Mamaya, sa bayan ng Santa Maria, magre-report si Kale Bitatan. Ano ba yung sa Calamba na yan, na shooting incident o ano? Frustrated homicide. But most wanted siya. Most wanted, nahuli. Oo. Ayan, buti naman, nahuli. Akala ko, barilan o patayan dyan na hindi nakarating ang Soho. Anyway. May nangyari yatang may incident. Alam mo, may nangyari ganyan sa may nangyari yan sa isang bayan kung saan ewan ko ba, itong isang hepe na to ay kinasuhan ng dating nakaupong hepe dahil sa sabi may negligence on the part ng hepeng sinipa at kinasuhan dahil daw ay wala raw soko na dumating dun sa crime scene. Ito para sa kabatiran ng lahat. Ito, nagsabi naman ayon rin naman sa ating mga kapulisan, sadyang konti lang ang units ng SOCO, maging regional o provincial SOCO. Galing na rin yung kay PIO kanina, di ba? So, kung magkakasabay-sabay ang insidente, ang pinaka second choice dyan na may otorisado na mag-conduct ng investigasyon ay yung mismong investigador ng local na himpilan. Ewan ko ba naman tong isang hepeng to, siguro ito hindi naman na iiwasan to. Aminin natin yan, nagkaka-personalan tayo minsan dyan. Minsan masama ang loob, kaya hinahanapan ng butas yung hindi tutusin naman. Kasama yan sa trabaho ng police na kayo'y ma-assign, ma-re-assign. Hindi ka naman permanente dyan. Kung bakit ba naman, mukhang pinersonal mo yata itong isang hepe na to, hinanapan mo ng butas, tapos sa mga ikinaso mo, kung tutusin, hindi naman sa kapanahunan nung pumalit sa'yo. Magpasalamat ka na lang, hepe. Parang halata bang na may mercenary? Ano yan? Sore loser. Pero ito in fairness na lang, bibigyan na lang kita ng partida. Hindi na lang kita pangangalanan. Pero alam mo yan kung sino ka man, hepe ka. Ayan. Hindi kasi, ito na lang. Nangyayari yata, kanya-kanyang bata kanya-kanyang bata, kanya-kanyang pato. Pero ito kung hinanapan mo ng butas, kung tutusin, hindi nga butas yun dinagdagan mo nga ng kaso na hindi naman kanya Ito lang word of advice. Hepe, galingan mo na lang dahil nakabantay kami. Ayan. Hindi lang ako mismo ang inyong lingkod, RJ Salgado, ang nakabantay sa'yo. Marami kami mga reporters na nakabantay sa'yo. Galingan mo at baka. Ayan. Sinasabi. Baka pumalpak Yes. Ito ang golden rule tatandaan niyo palagi. Do unto others that you want them to do unto you. Ngayon, sa ginawa mo yan, hepe, tandaan mo, hindi man yung hepe na hinanapan mo ng butas at dinagdagan mo pa ng kung ano ikakaso mo, may ibang gagawa niya. Kaya, ingat. Sinasabi ko lang. Pero kasama, yun nga yung nakakalungkot, no? May mga magkakaklase dyan, nag-aagawan pa ng pwesto. Magkakaklase. Yan yung the real scenario. Yan yung talagang tunay na buhay. Ito, anything goes. Ito yung reality. Yung mga magpupulis dyan, maging ready kayo, ha? Ito yung talagang senaryo na hindi rin alam minsan ng ibang mga pang-ordinaryong pangkaraniwan na mamayan. May politikahan dyan, may agawan sa pwesto, may pagalingan. Ayun, yung ibang mga tiwaling kapulisan, kung ano-anong mga racket ang ginagawa nyo. Hindi nawawala ang politika din sa kapulisan. Sinasabi lang natin,
ayusin nyo ang trabaho nyo. Katulad ng sinabi ko ng kanina, kapag may magandang ginawa ang kapulisan, tiyak, bibigyan pa namin kayo ng recommendation, sasaluduhan namin kayo. Pero pag kayo ay sumablay, tiyakin nyo sa sarili nyo, kami ay hindi kami, mananahimik lang. Yan. Minsan nakakainis lang kung sino pa yung mga nagtatrabahong pulis, sila pa ang inapi. Bakit? Wala kasing koneksyon, walang pangpato, walang masyado mabait, hindi maepal, hindi maangas. Yan. Kaya kumbaga sa binubuli, dapat kung tutusin, kasuhan ka nga ng pambubuli dyan. Ito, may report tayo sa At ayan, shooting incident yata yung Santa Maria. Shooting incident sa Santa Maria. Ayan, meron tayong pag-uulat mula sa kasama natin dyan sa... Okay, meron tayong pag-uulat mula sa Laguna sa kasama nating si Levi. Levi, gandang gabi. Magandang mga gabi kasama RJ. 4 katawang arestado sa PAD session. Naaresto ang 4 katawang matapos na magsagawa ng raid ang mga tauhan ng Santa Maria Police sa isang kubo sa barangay Talangka, Santa Maria, Laguna. Nauna tayo pinadala ang tangkapan ni Laguna Provincial Director Police Union Superintendent Torrendo Saligaw. Ang mga suspect na naaresto ay sina Rafi Manigbas Catal, 25 anyos, Aldrin Cueto Ramos, 27 anyos, Eduardo Cueto Ramos, 40 anyos, pinata, Dexter Sarsa Ramos, 23 anyos, pinata, sa pawang nakatira sa barangay Talangka, Santa Maria, Laguna. Ang mga suspect ay dinala sa PNP Station pangihanda ang kaso paglabag sa RC 915 Samantala, sa panirman na Mahihay, napatay na ang isang 38 anyos matapos itong barilin ng tricycle driver sa barangay Suba, Mahihay, Laguna. Kinilala naman ni Laguna Provincial Director Police Superintendent Clarence Rilgao ang suspect na si Samson Suparo, 42 anyos, tricycle driver at nakatira sa barangay Suba at nakuha sa kanyang isang kalibre 38 baril na ginamit ito sa pamamaril sa biktima. Sa ngayon ay nakapitin ito sa PNP Custodial Jail at naharap sa kasong murder. Samantala kasamang RJ, ang lahani. Maring kinukundina ang SPN ng Kalamba na si Colonel Ortigas matapos itong patong umano sa mga illegal na droga at sugalan na nagsusuot pa ng wig para hindi makilala hanggang sa sabuhan. At kung ayon sa ating mga bubwig, kung magpatalo daw ito ay 300,000 sa sabong, kaya gano'n na lang pala ang kanyang kaporsige na maging patong sa droga. At gano'n din sa lahat ng sugalan. At pag hindi nagbigay, magsasagawa ng raid. Katulad doon sa naisagawa nga STL na direct dyan sa Barangay 4. Ito palang style nito. Magmula sa Pedro, ganito rin ang kanyang trabaho nitong si Ortigas na ito. Kaya kapal naman ang mukha nito. Kaya pala yung mga walang kinalaman sa droga, tataniman. Tapos para may presenta na kunwari ng huli sa droga, yun pala, ay siya pala yung patong. Kaya dahil nga dyan sa Laguna Buenavista hanggang sa ngayon ay yung ating sinasabing pusher na talamak na si Larry ay hanggang ngayon hindi pa inaarito at alam mo kasamang Adi, lumawak na nga at naging tiyanggi na raw ito sa Laguna Buenavista sa Barangay Parandal yung nasabing bentahan ng droga dyan sa nasabing lugar dyan sa lungsod ng Kalamba. Yun pala, kaya pala ganon ang ayon sa ating bubuit, formante, itong Larry ay pinag-laylo nila pero sa di kalayuan nagkaroon siya po tiyanggi naman, talagang lantaran na raw yung bentahan doon. At mukhang asit nga nila at patong sila rito dahil yung Larry na matagal na natin pinahuhuli dahil sa mga informante ay hindi nila ginagawa. At yung pala ay ito pala yung ugali ng heping ito na pumapatong sa mga droga at sa mga sugalan at nagsusuot ng wig para hindi siya makilala. Pero ngayon marami pa rin informante na nag-detect sa atin na kung magpatalo nga ito sa sabong ay gano'n lang kalaki
mga 300,000, 200,000. Yung kanyang pinapatalo, pinupunta, yan naman sa lahat ng sabungan yata ito ay umiikot. Kaya tinatawagan natin si Calabarzon Director Police Chief Superintendent Richard Albano na abay talaga naman kasigurin itong heping ito sapagkat ginagawang milking cow yung mga drug lords, so yung mga nagbibenta ng droga dyan sa Kalamba at ganun din yung mga sugalan nagpatong ito at ganun na lang kalaki magpatalo sa sabungan. Samang Levy, siguro naman hindi naman para palampasin ni RD Albano yan. Kasi siyempre yun itong may bisyong hepe, di ba? Oo. Kaya nga siya galit sa mga hanay ng pulis na nagkakamali na gusto niyang patawan ng preventive suspension agad. Yung sabi niya sa atin ng ating mga kapanayam na pagka may investigasyon ng lumulutang ay pwede na itong patawa ng preventive suspension habang iniimbestigahan yung mga kanyang katiwalayan dyan sa lungsod ng Kalamba. Pero kasama Levy, to be fair, in fairness naman, marami siyang accomplishment. Pinagtatakpan lang niya yung accomplishment para hindi makita yung kanyang ginagawa. Ganon. Siyempre, binubulag tayo doon sa accomplishment. Yung para naman, matagal lang po yun, pinalalabas lang na accomplishment. Kasi yung katulad ng mga baril, matagal nating nakita yung paulit-ulit. Nung kakaupo niya, nilatag niya itong mga ito at nasabing accomplishment. Siyempre, natilog yung mabait na mayor dyan. Nakala naman ito yung trabaho nila. Yung pala, tumasalikot din pala ito. Kaya siyempre, hindi naman alam ng mayor yung kanyang ginagawa at hindi naman nagsasabi ng totoo. Kaya siguro, si Calabarzon Director ng ating Kalampagin, hinggil dito sa ugali nitong hepeng ito dyan sa lungsod ng Kalamba. At napakatigas. Taga-ortigas yata ito eh. Kaya gano'n, napakatigas ng mukha at nagsusot pa ng wigan. Okay. Diba kasama nga, Jake? Okay. Okay, yan pa rin ang ating ulat para sa lawigan ng Laguna. Levitata at nagsiservisyo para sa serbisyo. Balita, live online. Yung nga pala nabanggit natin na shooting incident, yung pala yung kamakailan sa bayan ng Mahayhay. Kung nasaan, nandun yung kaibigan nating hepe na si Sir Solitario. Tapos ang kaibigan natin, ang aming classmate, si P.O. Edu Cruz. Na yun, nahuli naman nila yung suspect. Ayan. Kaya gaya nga na sinasabi nga natin, kapag may mga nagagawang accomplishments, yung tunay na accomplishments at maayos sa pagiging paninilbihan nila sa mamayan, sinasaluduhan natin yan. At minsan nire-recommenda pa nga natin yung mga yan for promotion or kumbaga sa pag nagtapos ang kanilang tour of duty, ibinubulong pa natin yan sa ating mga mga kaibigan na kung saan pwede silang mapalagay. Ayan, dahil nakuha nila ang ating trust and confidence upang mairekomenda natin sila sa isang maayos na posisyon ulit. Ayan. At kaya siyempre, Kasama RJ, may report tayo sa NCR naman. Ayan, at meron tayong tatanggapin na naman na pag-uulat sa labas ng ating himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa NCR sa kasama nating si Edward Flores. Edward, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Sir RJ, sa iyo na rin, Ma'am na Army, at lalo sigit sa ating masugid na tagapakinig at manonood. Tatlong suspect arestado sa bypass operation na kinusahan ng QCPD Anti-Illegal Drugs Operation Task Group na pinanungunahan ni Police Chief Inspector Roberto Razon sa Panulungan at Panalino Street, Barangay Siena, Quezon City, Lahunan, Medya ng Gabi. Nakilalang mga suspect na silang Rudolph Albert Jaramillo Velasquez, 61 anyos, naninirahan sa 48 Palay Street, Barangay Siena, Quezon City. Siya ni
Arturo Ubangon ng 39 years old at Eugene Tanco ng 305 Vision Tona Gold sa San Juan City. Nakuha ng 100 gramo na pinaghilalang Cebu, gate shotgun at kalibre 42 water PPK ang mga sospek. Habang ina-aresto ang mga sospek ay pinatutukan ng shotgun sila PO3 Garcia. PO3 nabasa na agad naman gilala sa Chinese Hospital. Inihanda ng kasong violation of RA 9165 ay RA 10591 at prostrated murder. Pinapuyan na naman ni QCPD District Director Joel Pagdilaw ang mga tropa at ito na rin mas maringi ang pinagking kampanya laban sa droga pamamagitan ng Opral Lambata Silata. Mula rito sa Quezon City, nag-uulat Edward Torres sa Serbisyo para sa Serbisyo Balita Live Worldwide. Okay, maraming salamat kasamang Edward Flores. Ayan, at kaya nga, talagang doon sa mga masipag nating kapulisan, balitang pulis na naman yan. At ika nga, mukhang may nasugatan pa sa tropa ng kapulisan. Yan ay occupational risk. At doon sa mga masamang loob na talagang ayaw naman magpahuli. Ayan. Papurihan natin yung kapulisan na yan, di ba? Na talagang buwis buhay. Buwis buhay. At talagang, ika nga, tumutupad ng maayos sa kanilang tungkulin. At para sa pagpapatuloy ng ating programa, tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Sa programang Serbisyo Balita at ayan, tatanggapin na natin ang pag-uulat mula sa sa Paranaque.
At meron tayong tatanggaping pag-uulat dyan sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Gaspar Latang. Gaspar, gandang gabi. Yes sir, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng serbisyo Balita Live Online. Mga pampublikong palengke sa lungsod ng Parañaque angat sa iba. Angat sa iba ang pampublikong palengke sa lungsod ng Parañaque kung ito ay kukumpara sa mga pampublikong palengke sa Kalakhang, Maynila tulad ng Pasay, Mandaluyong, maging sa Muntinlupa. Ayon kay Rinaldo, si Public Administrator ng lungsod, wala nang ito ay kanilang hinawakan, pinatutupad na nila sa bawat manininda na maging patas at tapat sa kanilang mga tubig. Dati-dati marami silang natatanggap na reklamo hinggil sa madayang timbangan o yung tinatawag na may karga na kung saan kulang na ito 2 guhit ang bawat kilo na kanilang nabibili. Ito ay karamihan nagaganap mula sa timbangan ng isda, karne, prutas, maging sa gulay. Kaya ito ay mabilis nilang sinuyod at kinumpiska ang mga depektibong timbangan na kung saan hindi na pwedeng gamitin pa. Ayon pa sa Ginoong Jose, araw-araw nilang sinusubaybayan ang mga tindero-tindero na gumagawa ng hindi sa kanilang timbangan at sa oras na ito ay mahuli, tiyak na kumpiskado ang kanilang timbangan at kasong pandaraya ang kanilang papasani. Maliban dito, kalat din sa bawat palengke tinatawag ng timbangan ng bayan bilang proteksyon sa mga namimili. Ito ay nakalagay sa mga daraanan mismo para timbangin ang kanilang binili kung tama at eksakto sa kilo. Mula dito sa lungsod ng Parañaque, Gaspar Latang, nag-uulat para sa Serbisyo Balita Live Online News. Uy, maganda yung report niya. Maraming salamat, Gaspar. At yan, talagang ito, magaling ang administrador ng lungsod ng Parañaque. Yan, kay Mayor Sir Randy ba yun? Administrador niya. Yan, kay Mayor Edwin Olivares. Yan, dating Vice Governor ng Laguna at naging bukal rin yata yan. Mayor, job well done. At mukhang masayang-masaya ngayon ang mga mamimili dyan sa inyong palengke. Ay, yan ang usually problema talaga ng ng mga mamimili. Kasi may mga mandaraya talagang tindera. Maiwasan yan. Diyan sa lungsod ng Kalamba, yung mga mangingisda dyan minsan. Yung mga nagtitinda ng isda, karne. Karne. Tingnan talaga yung mga timbangan, di ba? Isa lungsod nga ng Tanawan, ayan, kay Mayor Tony Halili, isang magandang gabi. Kamakailan lang, nung isang buwan yata, maka 2 buwan, may nireklamo dyan na may karga yung timbangan o yung mismong tabo na pinaglalagyan ng mani, may ukab sa ilalim. So, kumbaga sa medyo nababawasan siyempre doon sa binabayaran na binibiling mani. Medyo sinita ni Mayor mismo, pinuntahan niya yung tindahan at binigyan niya ng agarang aksyon kung mga mandarayang magtitinda. Hindi. Tsaka usually minsan yung mga tindera ng isda, pag tinatadtad na yung isda, syempre bilisan yung pagsisilid nila ng mga isda. May naiiwan-iwan pa ha. Baka naman sa baka naman sa karne o kaya sa... Ayun, sa karne din, may iniiwan, kumbaga hindi kompleto yung binili mo. May naiiwang piraso. Syempre, ilang piraso yun, di may pang-ulang ka pa rin. Diba? Kasi sa isda, yun, minsan. Siguro, baka hindi nahalata pag hinati sa 3, pero kapag, usually, kapag ang binibili mo ay... lalo yung mga buto-buto, may maiiwan pa din doon. Ayan, kasi pag isda, pag tilapia, alam ko, pag hinati yan sa gitna, ulot buntot yan. Pero hatiin sa 3. Minsan, nahahati yan sa 3 kapag yung bango. Halimbawa, 6 na isda yung bili mo, syempre hahatiin lahat, hindi mo napansin, di ba? So, paano hindi natin malalaman? Dati rin po tayong may tindahan. Di ba? Hindi niya magawa yun. Hindi naman, kasi parlor ang sa amin. Ayan. At ayan ni-wrap up na natin yung usapang police. Ayan. Meron tayong guest reporter. Ayan. At siyempre, nadadagdagan tayo ng mga reporters. Anyway, may pag-uulat tayo ulit mula sa labas ng himpilan.
para sa serbisyo. Ayan, at meron tayong pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama nating si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Pinanganak ng University of the Philippines, Los Angeles Interdisciplinary Biofuels Research Study Center ang 2015 Philippine International Biomass Conference na ginanap sa WIDAS Convention Center, Clark, Pampanga. Kasama ang ibang departamento ng gobyerno sa pagsuporta sa naturang conference na may temang Exploring the Market Potentials of Biomass for Bio-Based Fuel and Energy. Ang naturang programa ay upang mabuksan ang kaisipan ng mamamayan sa paggamit ng biomass sa bansa. Sinabi ng mga tagapagsalita na ang paggamit ng waste-to-energy technology ay malaki ang may tutulong sa lumalalang problema sa basura dahil ang mga ito anya ay maaaring gawing enerhiya. Ang Department of Energy naman anya ang mabibigay ng pondo sa mga proyektong ito matapos maikasa sa resolusyon ng mga local government units. Mula dito sa Pampanga, Dryan Zamora para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, magandang gabi sa iyo, Dryan, at maraming salamat. Ayan, at tayo live na live dyan sa Pampanga. Ayan. Dadagdagan tayo ng magagandang reporter, ha? Bukod sa magandang report, maganda rin yung nag-report. Anyway, at ika nga, nangyari yung nasabing biomass forum na yan nung isang araw. Pero, syempre, ang ating na reporter na si Dryan Zamora ay live na naguulat pa rin dyan sa Pampanga. Oy, yung aming ano bang specialty dyan? Tocino, Pampangas Best. Pampangas Best. Oy, commercial. Pampangas anyway, Best. Ay, mas masarap yung tocino ng tita ko, yung tita Peli, the best. Ayan, merong Pelis Best. Anyway, at ayan, at kailan kaya natin ayan, sana mas mapalimit ng pag-uulat si Dryan at magiging competitive ngayon ang ating mga reporters. Kita mo naman, ulitin ko bukod sa magandang report, maganda ang reporter. Pero syempre, yung mga yan, lahat yan, puro mga gwapo yan. At ayan, mabalik tayo doon sa mga matadayang tindera dyan. Ika nga, kung wala man CCTV dyan sa inyong mga pwesto, meron tayong mga bukwit. Meron tayong reporters sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at meron tayong tatanggaping pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas. At dumako naman tayo sa lalawigan ng Batangas sa kasama natin si Koy Laura. Koy, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, kasamang RJ, gayon na rin sa iyo, kasamang Larny, at sa mga libo nating tagapakinig sa Serbisyo Balita Live Worldwide. Isang wanted person naman ang nalambat o nahuli ng kapulisan sa Balayan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Chief Inspector Rene Espeso Golpo. Kinilala ang suspect na wanted na si Michael Alan Camillon Socorro alias Joy, 32 years old, binata, walang trabaho at residente ng barangay Lumpangan, Tuwe, Batangas na mayroong kasong violation of Article 2, Section 11, Paragraph 3 of Republic Act 9165 nakapaloob sa Dangerous Drugs Act noong Marso 28, 2014. Ayon sa natanggap nating ulat, alas 3 ng hapon nang magtungo ang puwersa ng kapulisan para isilbi ang isang bench warrant sa suspect na inisyo ni Honorable Judge Cristino Judith ng Branch 10 RTC ng Balayan, Batangas sa Barangay District 8, Balayan, Batangas ang napansamantalang tinitirhan ng suspect na si Socorro. Habang isinisilbi ang nasabing bench warrant, nakuha sa pag-iingat ng suspect ang 2 piraso ng hinihinalang sabon, plastic sachet at 3 pirasong disposable lighter, 4 na foil strip at isang aluminum box. Ang suspect ay pansamantalang nakakulong na sa piitang bayan ng nasabing bayan at hinahanda na ang nasabing kaso at na isasampa sa kanyang kakaharapin. Samantala, isang task report ang ating natanggap mula sa Agoncillo, Batangas at 3 suspect o 3 katawang nadarip sa bisa ng isang search warrant na N591 kaninang alas 12 ng tanghali.
suspect ay ang 25 pistola at isang Glock caliber 40 at isang caliber 8mm Bruni 96 at 59 plastic sachet ng shabu. Ang mga suspect ay kinilalang sina Tomas Vergara E. Mendoza, Bernard Vergara E. Rodriguez at George Agu E. Austria. Ayan muna ang aking pansamantalang balita kasamang RJ. Mula dito sa bayan ng Batangas, ako si Koy Hipolito Laura, nagsiservisyo para sa Serbisyo Balita, live, worldwide. Ayan, maraming salamat, Koy. Ayan, at syempre, ayan, talagang mga police reports natin ay nagdadamihan. Talagang kailangan siguro magdagdag ka na, Koy, ng mga reporters mo dyan sa Batangas. Kasi yung laki-laki ng Batangas, di ba? Kailangan ni Koy ng makakatulong dyan. Na magiging kabady niya. Kasi, napakahirap mag-report ng tatlo-tatlo. Re-reportin mo. At madako naman tayo sa lighter side of the news. Yan. Nang June 19 din ay sinaksihan natin ang pagdalo ni DILG Secretary Mar Rojas sa lungsod ng Cabuyao doon sa isang activity kung saan may mga pinamigay ng mga tulong para sa mga may sakit at kapansanan. Ayan. At di ko alam kung kay Vice Mayor Hecolea ang nag-spearhead nito. Pero malalaking pangalan ng mga nandyan ang araw na yon. Pero walang walang ibang itong pagtugon sa pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Alam ko na mas mabilis pa natin mararating yung kasaganahan, yung kaayusan, yung kagandahang bukas na siyang inaasam-asam natin para sa ating mga pamilya. Ay merong tulad ninyo, isang ina, isang magulang, isang pamilya na siyang tinututukan ng inyong pamahalaan. Isang pamahalaan na tumututoo, hindi lang slogan, hindi lang pananalita, pero tumututoo sa kayo ang boss. Ibigay ang PCSO dito sa mga wheelchair para sa ating may mga kapansanan. So palakpakan po natin ang PCSO. Tayong mga nebulizer para sa karamdaman sa baga. No? Ipapamahagi ito sa ating mga kapitan. Nang sa ganon, ang bawat barangay ay magkaka-nebulizer. 100% po, wala nang pinipili, walang naiiwan. Sa pamamagitan ng point of care na rehistrasyon, lahat po ngayon ay rehistrado sa PhilHealth, sasagutin ng PhilHealth ang mga gastusin sa ospital o sa rural health unit o sa city municipal health unit sakaling tayo po ay nagkakaramdaman. Ayan, at nabanggit ni Secretary DILG Mar Rojas yung mga nagbigay ng tulong dyan, katulad ng PhilHealth. Yan, sa kanila yata galing yung wheelchair. Tsaka yung nebulizer. At saka nebulizer. Ayan mga kapitan dyan sa Cabuyao, tigi-tigi sa kayong nebulizer. Yung ABC. Sa ABC na nag-welcome kay Secretary Mar Rojas. Doon yata nag-stay. Si Secretary Mar Rojas, kay ABC Banoy Hain. Banoy Hain. Yan. At nakita rin natin na tumula sa mga kapitan. Yan, si Kapitan Popoy Amaranto, napakabait niyan. Ng barangay Pulo. Ayan. At hindi natin napansin yata dyan yung kapitan ng Mamatid. Si Kapitan Himpisaw. Bakit kaya wala siya? Siguro iba ang partido niya. Ayan. Mukhang si Vice Mayor Hecolea lang naman yung
mga ano yan, parang tatakbong mayor dyan na kasama ni kung tutusin nga, sinabi nga ni Marojas, para sa lahat ng barangay. Dapat man lang sana, isang tabi na muna natin kung ikaw may balak tumakbong konsihal, dapat nag-courtesy siya sa DILG, di ba? DILG dyan. Siya, hindi ka man lang nagpakita. Ba? Kaya naman daw niyang bumili ng nebulizer. Sa bagay. Anyway, kasama naman niya si July Oy, nadyan si si... At dumating. Hindi ko muna, wag muna yung surprise. Wag muna yung surprise sa mga makaano, di ba? Ayun, si ABC. Yan, yung National ABC, ang tawag niya, hindi Bukal Suniga. Si Bukal Lorenzo Suniga ng bayan ng Alaminos. Oo, biniro ko siya kung ang kapartido ba ni DILG Marojas, si Vice Mayor Colea. Hindi daw niya alam. Siyempre, hindi muna. At, pero ang alam natin, pero malakas ang ugong, magme-mayor raw to ng Alaminos. Ayan, at talagang... syempre, iba yung kapag ikaw ang ABC ng iyong bayan, medyo kuha mo ang simpatiya at suporta ng bawat barangay captain dyan sa inyong bayan. Kasi Bukal Suniga naman, okay makisama. Ayan. Kumbaga, low profile, mararamdaman mo din yung pakikisama niya. Ayan. At, syempre, ika nga, medyo pasalamat na rin tayo kahit paano dun sa nag-imbita. Ayan, kay kanina nga ba si Ma'am Jo. Yan. Hindi, ang nag-invite sa atin si Bukal Suniga mismo. Pero, syempre, pero nag-invite sa ibang mga media yata. Yan. Si Miss Danica Gabriel yata. Yung nanay yan yata na siyang nag-organize ng media dyan na si Ma'am Jo Gabriel. Pero, medyo ito lang konting okay lang sa mga nationals. Medyo ang nationals, yung katulad ng ABS-CBN, Channel 5, Channel 5. May sweldo yung mga yan. Pero nice lang natin bigyan ng pansin yung mga ibang kagbaro natin mga locals medyo mukhang umuwi nga. Ayan, sana. May Jollibee naman daw. Jollibee, salamat. Anyway. Uy, nga pala, ang ganda ng forma ni ABC, Baninghain, parang ang peg niya si Tony Pereira. Si Palos. Si Palos, parang ganun yung dating niya. Parang may something mukhang hinihimok siya ni DILG Marojas na tumakbo. Parang, kung katandem ba ni Vice Mayor Colea or ano. Malalaman na lang natin yan, pero... So, pag-iisipan siguro ng mga hain kung sino ang tatakbo. Kung si ABC Kapitan Banoy Hain ba? Or si Konsehal Dondon Hain. Yan. At yet to be announced. Pero wala si Konsehal Dondon Hain doon. Wala doon siya. Kasi, Konsehal naman siya. Oo nga, pero pumuputok kasi na ang kapartido niya, syempre ang Konsehal Jimenez. Pero knowing mga Jimenez, nationalista sila, di ba? Pero anyway, sabi ko nga, isang tabi na muna yung politikahan dyan. Kasi total, yan naman tulong na galing sa PhilHealth. Kaya nga, at yan naman para sa kapakinabangan ng bawat barangay, sa bawat constituents. Nandiyan din yung si EA ni Vice Mayor Colea, si Dennis Gutenco. Ayan, nasikaso din tayo niyan. At syempre, si DILG. Nandiyan si DILG. Si Melod, si Ma'am Melod Barreiro. DILG Melody Barreiro po. Ang masipag na DILG sa lungsod ng Kabuyan. Ewan ko kung pag nag-retire yan, tatakbo na rin yan. Kailangan mo nang manalo ni Tirso. Ni DILG Tirso Lavinia. Yan. At baka mahimok natin tumakbo. Baka sakali, kapag nakalusot si Tirso, idol na mga yan si Vice Mayor Ross Rizal. Hindi kasi yung mga DILG naman talaga ang qualified. Kasi alam na nila. Alam nila yung trabaho. Ayan. At siyempre, bati natin na maging konsehal, di ba? Maging vice mayor. Si Secretary ba yan? Secretary Llamas? Ayun, si Secretary Llamas din, siyempre din doon. Ipagpapatuloy nila ang tuwid na daan. Yes. In-endorse na yata ni Pinoy si Secretary Marojas. Okay. At anyway, good luck. Good luck. At siyempre, ang pinaka-aabangan, pero secret. Anyway, yan. Basta dumating lang dyan. Basta happy viewing kay Ray Coronado, Ayan, Pinati na. Pero dumating dyan at... sabihin na natin.
Oh, nakita naman sa video clip natin eh. Huwag na natin sabihin, basta i-view na lang kaya nila na-view yung video. Kung sino yun. Pero, anyway, basta... Gigi, i-view mo yun. Ayan. Pero hindi naman natin sasabihin. Gigi Alcacid ba? Hindi naman natin sasabihin kung anong Basta, nandun ang dating congressman ng 4th District. Ayan, ang ating kuya. Ayan, alam na niyo yan. Nandun siya noon nung araw niya. Siyempre, siguro dahil kapartido nga, at nandun si Secretary Mar Rojas, so nagbigay ng cortesia. Nagbigay po guys. Siyempre kaibigan niya si Secretary Mar Rojas. Walang politikahan dyan. Wala tayong binabanggit. Sabihin na natin. Si Kong Egay nga. Ayan, diba? nandiyan, dumating si Kong Egay sa Luis. Sinabi ko na, yung kuya natin, na si Kuya Egay. Pero, kaya nga, walang politikahan. Nagbigay lang siya ng cortesia dahil dumating ang boss ng lahat. Yan. Ayan. Siyempre. So, hindi pa natin alam kung ano tatakbo ni Kong Egay si Luis, kung congressman ba, or governor. Yeah. Malaman yan, siguro, by next month, malalaman na natin yan. At siyempre, doon sa ating mga kandidato, ayan mga nagnanais na tumakbo sa kanya-kanyang bayan, lungsod, yan, probinsya, at maging pang national man. Sana naman yung pagtakbo nyo, kaibat nyo palagi ang taus-pusong paglilingkod sa mamamayan. Ayan, gusto ko lang isingit din. Happy viewing sa kaibigan natin sa Barangay Maaha, si J.R. Mundin. Kasi kanina, ka-chat ko siya kanina sa wall. Daw siya? Natutuwa ko sa kanya. Sa pagiging prangka niya, honest niya. Todo suporta siya kay Konsihala Ruth Mariano Hernandez. Bilang bukal. Yan, natatakbong bukal, todo suporta yan. Pero, tinanong ko siya kanina, sabi sa kanya, kung Governor Ramil Hernandez ang susuportahin niya. Yeah. Ang sabi niya, ang commitment niya ay kay Konsehal Ruth Mariano lang. Ayan, kumbaga natuwa ako sa kanya sa pagiging prangka niya, walang bulahan to. Diba? Ayan. At, siyempre, hindi ko mo dala si Konsehala Ruth Mariano, ay dala na rin si Governor Ramil. Ayan, at medyo sumisignal ang ating sumisignal na naman ng pula. Ayan, pero meron pa yata tayong tatanggaping pag-uulat. At tayo ay habang ating kinokontak ang ating isa pang reporter. Ewan ko, ano ba yan? Second to the last ba? Dalawa pa yata tayo nakabang. Anyway, talagang tayo mag-extend ng ating oras dahil dumadami ang ating mga reporters ngayon. Ayan, yung mga nakaalalay sa Serbisyo Balita live online. At habang hinihintay natin ang ating reporter dyan, at kung meron ka mang sasabihin, sa barangay, nagkaroon ng Miss Barangay 5 okay. nung Saturday, yan sa LLC Auditorium sa Central 2. Yan, ang nanalo, syempre, si Mr. Maine Pasayan. Ayan, nandyan din si Vice Mayor Rizal, si Kagawad Team Rizal, si Konsehala Ruth Mariano, isa sa mga judges din, at si Konsehala Gigi Alcacid. Yan ang first time yatang nagkaroon ng Miss Barangay 5. Congratulations and thank you to Aris Rizal. Okay. Ayan. At congratulations dun sa nanalo sa si Mr. Maine Pasayan. Ayan. At habang naghihintay tayo ng makakontak ang ating mga reporters, maulit na lang at dun sa ating mga tindera dyan sa palengke, lalo na dyan sa trade center. Ayan. At siguro nga, advice lang dun sa ating mga viewers, kung mamimili kayo dyan, gamitin niyo yung timbangan ng bayan. Oo. Tsaka, syempre, sa City Hall, di ba? Dapat, din, monitor nila yung mga... Dapat monitor nila yan. At, meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng himpilan.
At meron tayong tatanggapin na balita mula dyan sa lalawigan ng Cavite kay kasama nating si Roger Umeres. Magandang gabi sa iyo, Roger. Magandang gabi sa inyo, RJ at Alare. Bandang alas 10:45 ng gabi sa pamumuno ni NC bagong ipinangakawit ng Police Chief Inspector Romulo Timaya kung saan may Operation Okam sitas sa Barangay Verona at nakita ang riding infantry na walang plate number at helmet at ang sitahin na nila ang mga ito ay bumunot ng baril ang mga suspect at nasa likuran at nagpakutok ng maraming bisis at agad din gumanti ang mga kapulisan. Napatay ang dalawang suspect na di pa rin nakikilala. Alamin natin ang buong detalye nito kasamang Arjen. Mula ito sa Cavite, nag-uulat Roger Ramirez sa Serbisyo Balita, nagsiservisyo live online nationwide. Ayan, at maraming salamat ka Roger. At ayan, at excuse me po. At kukunin na tama-tama, kunin mo yung development report dyan sa mga nakipagpalitan ng putok sa ating mga giting na kapulisan dyan sa bayan ng Kawit. Ayan, at balita ko nga, bago ang NEPE dyan. Anyway, ayan, at nagpakita ng gilas na kagad. Ayan. At siyempre, ayan, mabalik na lang tayo dyan sa dyan sa Calamba Trade Center. Ayan, may timbangan ng bayan dyan, tinatawag yan, talagang hopefully sana calibrated dyan. Ayan, sa mga market inspectors natin. Ayan, at pakicheck lang malimit kung kinakailangan, araw-araw, oras-oras, check nyo kung calibrated yung timbangan dyan. At meron tayo, syempre, may pagbati tayo na magdiriwang ng kanyang birthday bukas. Ayan, ang syempre, ninong mo. ang aking ninong, ang dating first gentleman ng lalawigan ng Laguna, si Ninong. Si Sir Ito Lazaro. Yan. Happy birthday po. At sana makadaan kami dyan bukas. At ang aking siyempre pagbati kasama ng prayers na sana'y ikaw ay in good health. Ayan, maraming natulungan yan. Maraming natulungan yan. At siyempre, pati na rin siyempre yung dating gobernadora na ninang ko, si Governor Ningning Lazaro. Maraming natulungan yan for how many years in public service. Hindi lang siguro 15 taon na nasa public service yan. At talagang sa haba ng panahon na yun, kaya nga marami na rin silang naiwang legacy, lalo na pagdating sa edukasyon, yung mga school buildings nakita natin, talaga namang pinagtuunan ng pansin ng pamahalaang Lazaro noon na make sure na nandyan yung mga school buildings at classrooms para sa dumarami natin mga kabataan. Tatakbo pa ba si Governor mukhang retiro na finally dahil siyempre gusto niyang baka mabigyan ng tsansa ang kanyang anak na si Attorney Toti Lazaro na balita natin mukhang baka tumakbong bilang konsehal. Oo, magaling yan at mabait si Attorney Toti Lazaro. Talaga yan, naman. Abangan natin. Nagkataon lang na talagang magaling din ang nakalaban sa pagka-vice mayor. Ika nga, wala naman tulak kabigin sa galing nila, di ba? At siyempre, hindi naman nalalayo yung lamang. At siguro nga, hindi pa napapanahon para kay Attorney Toti yun. Mas matanda naman sa kanya si Vice, kaya okay lang yun. Hindi, saka nakita naman, siguro naman natutuwa rin naman si Attorney Lazaro na nakita niya na hindi naman nagkamali ang mga taga-Calamba na sumubok ng isang matagal na rin sa public service at nakikita naman niya maganda ang tinatakbo ng konseho kasi kung hindi maganda ang pamamahala o paglilingkod na ginagawa nito ni Vice Mayor Ross Rizal,
tiyak, 100% kakalabanin ulit yan ni Atty. Toti. Pero hindi. Nakita naman natin, ang balita natin, magko-consel na lang. At baka magkasama pa sa isang lineup, yung dalawa. So, ibig sabihin, giving due respect at sa pagpatunay na may napatunayan na nga si Vice Mayor Rosisal sa kanyang paglilingkod bilang Vice Mayor, bigay respeto na lang ang ginawa. Magkaibigan naman talaga din sila, di ba? Hindi naman. Kaya nga, sabi nga nila, isang araw lang yung politikahan, yung eleksyon. Oy, bago mag-report si kasamang Adan, batiin ko nga rin pala ng birthday bukas ang kaibigan natin, ang congressman ng One Ba Party List, ang dating DOJ na si Congressman Bebot Bello. Happy birthday po. Ayan, ito, papasok na yung report ni kasamang Adan. At meron tayong pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Cavite sa kasama natin si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, magandang gabi sa iyo, kasamang Ate. Ganun din sa iyo, kasamang Lani, kung saan kanina lamang umaga ay nandyan tayo sa lungsod ng City of Bacoor, Cavite, kung saan ay naabutan natin na nagsisimula na itong tinatawag na pagdiriwang ng ikatatlong pagiging syudad ng bagong Bacoor, Cavite, sa pangunguna ni Mayor Israel Revilla, kasama ang kanyang ipag at asawa ng kanyang kuya na si Senator Ramon Bong Revilla, si Congresswoman Lani Revilla Mercado, at ang kanyang pamangkin na si Vice Governor Ramon Jolo Revilla Dipot, si Vice Governor ng Cavite, kung saan ay karoon ng programa itong si Mayor Israel upang bigyan ng magandang mga magiging programa nila dito sa bayan sa City ng Bacoor, kung saan ay ating nakapanayang kanina si Mayor Israel upang tanungin ang kanyang mga ginagawang ito na magaganda sa City ng Bacoor. Kanina nga, naging ang nangyari dito kasamang agent, kung ito ay residente dito sa lugar ng Bacoor, ay masasabing atom ka dito dahil sa loob ng 3 termino sa 9 na taon na pagkakaupo. Itong si Mayor Israel Revilla ay naging maunlad ang maayos at maayos ang paglilingkod sa mga Bacoreño sa pagbibigay ng mensahe ng Mayor na si Israel Revilla. Dating napaka-pangit ng Bacoor at maraming ngayon ang nakikita pagbabago. Una rito ay tungkol sa mga sport at iba't ibang programa sa larangan ng palakasan. Dahil dito ay natutuwa si Mayor Israel Revilla at sama-sama ang mga mamayan ng Bacoreño at mga pamunuang opisyal ng lungsod upang buksan at umpisa na 3 taong City Anniversary Celebration kasama ang buong liga ng mga barangay at ang mga buong miyembro ng sangguniang panglungsod. Nagpapasalamat at tao sa kanyang puso itong si City Mayor Israel Revilla. Sabay-sabay itong sumigaw ng mabuhay ang Bacoor, Bacoreño. Kaya naman natutuwa rin si Congresswoman Lani Cayetano na abot ang tulong ito sa mga taga-Bacoreño sa kanyang pagiging isang representative ng Lone District ng Bacoor City, Cavite. At ito kanina lamang ay ating napuntahan kasama ang lugar ng Camp Emilio Aguinaldo yan sa may Quezon City, kung saan ay ating nakapanayam ang isa sa mga asawa ng pensioner na veterano dito sa loob ng
kampo ng Aguinaldo kung saan ay masyado raw mabagal ang pagbibigay ng pension sa kanila ng itong PIBAW. So, tinatawag na mga sundalo na nagpe-pension ngayon ay mabagal daw ang dating ng kanilang pension. Kung saan ay 4 na buwan na halos ang nakaraan ay wala pa silang natatanggap. Kaya medyo na nagiging problema ngayon ito ng mga pensioner ng mga asawa ng sundalo na nakipaglaban ng panahon ng unang labanan ng panahon ng Hapon at ng panahon ng Kastila, kung saan ay talagang itong mga sundalo kanyang asawa ang nakipaglaban sa nagkira ng mga nakaraan na yan. Kaya ang nakakalungkot kasama natin ay wala silang natatanggap na pension dahil napakatagal hanggang sa kasalukuyan ngayong buwan na ito ng Hunyo ay hindi pa nila natatanggap ang kanilang mga pension. Kaya nagreklamo ang mga asawa dito ng mga pensioner ng mga sundalo natin, mga tinatawag na bayani at matatapang na nakipaglaban noong panahon ng gera. Ngayon naman, gusto nga saan natin makapanayap si National Defense Secretary Botoy Gasmin kung saan medyo hindi natin mabilang. Kaya sa mga susunod na mga araw, baka ating makapanayam to tungkol dito sa mga reklamong to na inihahain sa atin ng mga asawa ng mga bayaning sundalo. Mula rito kasama mga atin sa lungsod ng Bacoor City, President Gabato, nag-uulat at patuloy na sumiservisyo sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat kasamang Adan Gabato. Ayan, at happy third year founding anniversary ng Bacoor. Pero siyempre may kaakibat pang bad news doon sa ating mga pensioners. Ewan ko ba naman, bakit binibinpin pa ang mga pagbigay ng benepisyo dito sa mga to? Kung tutusin na nga, uugod-ugod na nga itong ating mga bayaning to, yung mga asawa, hindi pa maibigay-bigay ang mga benepisyo. Kanino ba natin dapat i-address dyan? Sa Secretary of National Defense o sa DBM o kay Pangulong Pinoy o kay kanino man? Baka naman pwede, pwedeng ika nga, bilis-bilisan na. Mo, 4 na buwan nang walang pensyon, magkano lang naman yung inaasahang pensyon, tapos bibin-binin nyo pa. Buti pang ginawang lump sum. Ayan, baka naman hinihintay nyo pa magpasko para isang buo na, para masaya ang mga lolo at lola natin. Dapat talaga, lakasan ng lakas loob lang ng mga lolo at lola, Ayan nga, yung lakas ng loob ng ating mga lolo at lola na nakipaglaban nung ikalawang digmaang pandaigdig noon. Ayan, lakas ng loob nila hanggang ngayon. Yung lakas ng loob nilang masabi sa ating pamahalaan. Ayan, dapat asikasuhin na yan, ibigay na nang maramdaman naman ng mga veterans. Naghihintay pa yata kayo ng Pasko para ibigay sa kanila. Paano pag nawala na sinalolo, di ba? Aanhin pa ang damo. Pagpatay na ang kabayo. Ayan. Sa mga kinauukulan dyan, medyo kinakalampag natin, ha? Bilis-bilisan. Hindi naman siguro kayo senior citizen para hindi nyo maasikaso na mabilis yung benepisyo para sa mga senior citizen na war veterans natin. Ayan. At minsan dyan sa mga tanggapan ng gobyerno natin, ubod ng bagal, hindi natin malaman kung nagpapatama ba ng oras to para magsaktong 8 oras. Ayan. At dapat bilis-bilisan. Ayan. At meron pa tayong tatanggapin na isa pang pahabol na ulat. Ayan. Yan, sa Santa Rosa yan, tsaka sa Pila, maya-maya lang. Maya-maya lang. So, habang hinihintay natin ng kanyang anong iulat mo? Hindi, bagitin natin sa Batangas kahapon, si Senator Nancy Binay, tsaka si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ayan. Yan, dumating siya dun sa Bayongan Festival. Laurel, Batangas, kay Bocal Debs Balba. Ayan. At 46 founding anniversary ng Batangas City o sa Laurel, Batangas. Ayan, Laurel, Batangas ang kanilang Bayungan Festival.
Mukhang umiikot lagi si si MMDA Chairman. Ay, balita natin, baka mag-mayor yan. Pero bakit nasa Batangas? Ang alam ko, tiga-Tagaytay yan. Anyway, baka naman noted naman kasi ang kanyang nagagawa dyan sa MMDA. Kaya medyo naimbitahan siya sa iba't ibang lugar. Yan. At habang hinihintay natin ang yan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama natin si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Apat na katao ng estado dahil sa droga sa inilatag na magkahiwalay na operasyon ng pulisya at Provincial Intelligence Branch sa Santa Rosa City at Pila, Laguna. Ayon sa ulat ni PIT Chief Police Superintendent Chito Bersaluna, na-aresto ang mga suspect na sina Feliciano Aquino ng Lumban, Mel Ranga Jr., 48 anyos, Dennis Saratihan, 35, at Wilfredo Dause, 28, pawang mga taga Santa Rosa City. Nabatid na pinara ang isang suspect sa checkpoint sa highway Barangay Gulilan Sur. Alas 7 ng gabi, lulan ng kanyang minamanehong van na walang plaka at tumambad sa pulisya. Ang isang medium plastic sachet na may halagang 100,000 piso. Alas 10:30 ng gabi naman nang maaresto ang tatlo pa sa pamumuno ni Superintendent Reynaldo Maclang at nakuha sa mga ito ang 9 na piraso ng sachet na pinaghilalang shabu. Dryan Zamora para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat, Dryan, at mukhang talagang masipag mag-research siya. At habang nasa Pampanga siya, talaga namang ang sa bagay, tiga San Pedro naman siya. At maraming salamat kay kay Ma'am Orate, ang PIO ng Laguna, PNP. Yan, at talagang pinaparating mo ang mga SMS message, police report sa mga media practitioners. Kaya naman siguro, yan, at inabot ng pagbato ng SMS si Dryan, kaya agad naman ibinalita. Yan, ganyan tayo kabilis magbalita, lahat kapag naka-online tayo. Ayan, mukhang napagod. Napagod si Ate Beth. Si Ate Beth. Ayan, anyway, yun, tama-tama. Substitute muna sa'yo si Dryan, kaya dumalawang ulat. Ayan, at siyempre, malapit na tayong magpaalam. At ayun, papaalam na tayo, siyempre. Kaya sobra-sobra na yung oras natin. Maraming salamat sa mga viewers at listeners natin. At sa mga masisipag nating reporters, maraming salamat. At yan, Happy Father's Day pa rin po sa aking uncle, si retired Colonel Cesario Barairo po. Hello to Nanay at kay Jelay. Happy viewing. Ito po sila Arnie Barairo po. Hanggang sa muli. See you on Wednesday. Nalimutan niya na. See you on Wednesday. Ayan, at sa haba talaga ng bakasyon niya kahapon, whole day ng Sunday, at napasarap sa kanyang bakasyon, mukhang masayang-masaya siya, kaya nalimutan ang mga araw. Ayan, at siyempre, wag natin kakalimutan yung ating mga ang mga kaibigan natin dyan, sila Paring Kiko, Labro, nami-miss na namin ang iyong pag-uulat, ang Green Report. Ayan. At yung aking kangaroo, hindi mo dinala. Siguro mahirap maglagay ng kangaroo sa maleta, no? Kaya, anyway, pagpapasensyahan ko na lang yan. Basta, one of these days, Paring Kiko, mag-ulat ka na at nakareserba nga rin pala yung Usapang Berde na programa mo. Tuwing Sabado yan. At abangan nyo nga pala, malapit na rin magprograma si Ate Beth Sarinas sa kanyang programang Expose. Ayan, mukhang talaga namang lumalagablab, sumasabog ang mga issues na pag-uusapan dyan. At sa lahat ng ating mga talagang nag-abang ng ating programa, katulad ng sinabi ko,
pagdadagdagan ng ating mga reporters, madadagdagan ng ating oras. Kaya tayo 1 oras at 30 minuto na ngayon. Ayan. So, sa lahat ng viewers worldwide, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. Ayan. So, sa lahat ng ating mga viewers dito sa Serbisyo Balita Live Online, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.